Sinariwan ang dating aktres at singer at ngayoy konsehal sa Tacloban City na si Cristina Gonzalez Romualdez ang kanyang karanasan sa hagupit ng bagyong Yolanda. Sa gitna ng trahedya, pananampalataya raw ang kanyang naging sandata sa pagsuong sa kalamidad. May report si Sherry Ann Torres. Hindi maiwasang maluhan ni Tacloban City Councilor Cristina Gonzalez Romualdez habang pinapanood ang pinsala ng Super Typhoon Yolanda. Bukod kasi sa winasak na ari-arian at buhay ng mga kababayan, matindi rin daw ang pinagdaanan ng dating aktres at ng dalawa niyang anak na babae at kasama sa bahay. We didn't expect water was gushing in, as in rushing in. There was a room that the roof was off, but there were still some of the trashes there, and we were holding on to that. We were high enough that we were able to put my 10-year-old up on the side of the cement on the side. So we were there for maybe 2 hours. We were there waiting for maybe 10 to 15 feet. Nung mga sandaling iyon, nagdasal na lang daw sila. If you're familiar with Psalm 91, that prayer for protection, I was just praying. 2 hours there, may mga dagang malalaki. Lumalangoy with us. Yung mga rats na malalaki, may isda pa nga eh. Ang asawa raw niyan si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, naipit naman sa kanilang resort at muntik na rin matangay ng storm surge. Paghupa ng tubig, agad daw bumaba sina Cristina at kanya mga anak. Naglakad ng ilang oras sa kalsadang puno na ng iba't ibang kalat. Sa tagal daw na wala silang anumang komunikasyon, dun daw siguro nagsimula ang kwentong nasawi siya sa pananalasa ng bagyo. Kalaunan, nagkita raw sila ng asawang si Mayor Alfred na nag-operate naman ng backhoe para maklear ang kalsada. Yung husband ko daw, nagtatago, hindi mahanap. Siyempre, walang media doon. Wala naman kami mapapapicture pa kami doon. Disaster na. May mga namamatay na. Diba? Wooded na. So, hindi na namin iisipin yun. Hindi naman na politika eh. Si late Representative Ferdinand Martin Romualdez, kapatid na alkalde ng Tacloban, kasama raw sa mga nag-ikot para kuhanin at hukayin ng mga patay sa kalsada. Hindi na maganda kasi it's very sad one. Very difficult. You see, there's bloated bodies. Sherry Ann Torres, GMA News.